profession. So sorry po, kagaya lang pong night shift. Pwede naman halata, no? Thank you na lang talaga dahil meron tayong Herbalife Nutrition. Hindi laging puyat ang itsura. So anyway, ayan. So I started Herbalife Nutritions 8 years ago. So, shinare ito sa akin ng aking angel na si Coach Eden dahil nga ang buong family namin ay marami ng mga nararamdaman na hindi magaganda sa katawan. And I myself, overweight na rin and during duty talaga, laging pagod, mabigat ang pakiramdam at parang laging nagkakasakit. And then, eventually, nung sinubukan namin itong magpalit lang, napakasimple lang ng ginawa namin actually. Pinalitan lang namin yung unhealthy or yung usual na breakfast namin before to a healthier one, which is the aloe tea and shake. So, nag-start kami sa aloe tea and shake. And sa 10 days na yon, amazingly, naramdaman namin yung mga changes sa katawan namin. Hindi pa kita physically, pero yung pakiramdam namin. Um, hindi na bugnutin, magaan ang pakiramdam, and maraming na-improve sa mga health issues namin. And ang nakakatuwa, dito sa bahay, 8 po kaming lahat. And meron kaming tinatawag na Herbalife baby kasi after 10 years from my first child dun sa aking Herbalife baby ang agwat po nila. Amazingly, dahil nga talaga sa decision ko na mag-engage sa healthy, active lifestyle. Ayan, biniyayaan na rin kami ni Lord ng second baby namin and talagang proud to say talaga that Herbalife baby ko siya. Kasi from um nasa tiyan ko pa lang siya hanggang pinanganak ko na siya at ngayon po 3 years old at still a breastfeeding mom. Talagang ini-enjoy ko ang Herbalife Nutrition. So, syempre, sa mga medyo ang nag-aalanganin dyan, ang ginawa ko talaga is yung mga products natin, um, pina-check ko sa aking OB-GYN. So, nakakatawa naman dahil wala naman nakita yung doktor na bawal para sa pagbubuntis ko yung mga products natin. So, tinuloy-tuloy ko yung products and amazingly, in-enjoy ko talaga every single products talaga natin. And ngayon din, yung baby ko na 3 years old, ini-enjoy na rin talaga niya yung shake, yung aloe, yung Nightworks, and marami pang iba na mga products na ini-enjoy niya. So, yun na rin ang breakfast niya. And sobrang maraming na-improve sa health namin at hindi ko na rin talaga binitawan dahil makakatulong din to sa akin and sa family ko. And sa mga bago po dito sa ating Virtual Nutrition Club or yung mga hindi pa nakakapag-start, kaka-invite lang. Tanungin niyo po yung nag-invite sa inyo kung paano nga ba magsimula. And the best time pagsimula ay ngayon na, as in now na talaga. So, ayan, enough with my story. Punta na po tayo sa ating topic for today. Ayan, napakaganda ng topic natin ngayon. Kasi ito yung mga iniiwasan natin eh. Ito yung tinatawag nating mga mantika. Ayan. 'Di ba? Pag narinig natin ang word na oil, mantika, talagang iwas tayo dyan kasi ang mindset natin is hindi siya healthy. But this topic is about best oils to have in your kitchen, understanding heart-healthy fats. Okay, next slide. Shinare po ito ni Susan Bowerman, our Senior Director Worldwide Nutrition, Education and Training. So, 'di ba, pag ikaw yung taong nag-watch out ng cholesterol mo, mataas ang BP, okay, next slide po. Or we are working toward our weight loss goal, hindi mo kailangan tanggalin ang fats sa diet natin or sa kitchen. Yan, ba tanggalin yan? Kasi we need some dietary fat to keep our energy levels up. Remember, ang oil, meron niyang katumbas na calories. And ang calories is equivalent niyan sa energy. And also, ang oil din po ay isa rin po yan na kailangan sa katawan natin, it is a vehicle or sasakyan ng specific na mga vitamins para makapasok po siya dun sa cells natin. Remember, di ba sabi kanina, we are made up of trillions of cells. So, ang mangyayari dyan, yung oil na yan or yung mantika na yan, yan yung maging sasakyan niya. Para makapasok, anong vitamins yun? O, take note ninyo. Vitamin A, D, or yung tinatawag nating vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K.
Yung mga yun, kapag wala po tayong oil or mantika na pinapasok sa katawan natin, hindi po yan ma-absorb ng katawan natin, yung mga vitamins na yan. So, we need oil also. And also, meron tayong mga iba't ibang klase ng mantika or oil. May tinatawag tayong omega-3 fatty acids and omega-6 fatty acids. So sa kabuuan ng ating tawag dito, meal, kailangan natin, dun sa meal natin, meron tayong 30% of healthy fats from food and supplements. Okay, so next slide po. I-discuss natin yung mga iba-ibang klaseng fats na yan or oil na meron tayo. Meron kasi tayong apat na klase ng ano, 'di ba, ng oils or fats. So, yung kanina nakita niyo omega-3 and omega-6. Under omega-6, yung omega-6 kasi masasabi natin siyang bad fats. Hindi ko na sinasabing totally na talagang tanggalin na kasi hindi natin maiwasan tong mga ganitong klaseng oil. So minimal na paggamit. Yung saturated at trans fats, yan yung mga omega-6. So itong mga to, ang mga example po nito, ito yung beef, butter, coconut oil, margarine, cream soup with puff pastry, yung mga nilalagay sa mga chicken pie, mga ganyan, or yung mga baked goods, yung mga cracker, mga anything na nasabihin na nating mga fried foods, yan. Diyan natin makukuha ang saturated at trans fats. And they are one of they will increase the risk for heart diseases or stroke. And under omega-3 naman, which is what we call the good fats, yung monounsaturated at polyunsaturated, these are the olive oil, canola oil, peanut oil, soybean oil, corn oil, fatty fish, marami pa, walnut, ganyan, avocado oil, marami pang mga oil din under monounsaturated and polyunsaturated. Mapapansin nyo, bakit yung itsura niya, yung saturated tsaka yung trans, tapos yung monounsaturated tsaka polyunsaturated, naka-bend yung mga good fats. Yung hindi good, yung mga bad fats, sila yung naka-straight. So ibig sabihin, ang ano nito, yung chain ng oils na ito, mabilis siyang mamuo sa loob ng katawan natin. Try nyo pong ilagay sa ref itong klaseng mga mantika na to, yung saturated tsaka trans fat. 'Di ba? Tumitigas siya kahit nga lang sa tawag dito, hindi mo i-ref, kahit nakalagay lang siya sa lamesa, tumitigas siya, di ba? Lalo na pag malamig ang panahon. Pero si monounsaturated at si polyunsaturated, kahit i-ref mo yun, hindi yan naninigas. Kasi yung structure ng chain niya is nakabend. Ibig sabihin, mahirap mag-form. Hindi siya nagpo-form into solid. Unlike sa saturated tsaka trans fat, nagto-turn siya into solid. That's why kung marami tayong intake ng saturated at tsaka trans fat, yan na yung mag-start na mag-create ng mga build up ng cholesterol dun sa mga ugat-ugat natin sa loob ng katawan. So, yan ang laging tatandaan. Yung itsura ng saturated tsaka trans fat, yung diretso ang chain niya, kaya mabilis siyang tumigas. And sa loob ng katawan natin, mabilis din siyang mag-build up ng cholesterol. So, sabi nga dito, yan, kailangan natin siya for energy, for absorption of vitamins, and for soft and softer skin and hair. Okay? Pero syempre, make sure na it's the right kind of oil na gagamitin natin. Okay? So, next slide po. Ito yung mga benefits ng omega-3. Ayan. Madami siyang mga benefits. Number one, normal heart function, normal brain function, normal vision, normal blood triglyceride levels, and normal blood pressure. O, di ba? Maraming may tutulong talaga ang pag-intake din ng oil sa katawan natin. Basta alam lang natin kung ano ba yung right oil na dapat natin ipasok sa katawan natin, 'di ba? Kung ano yung mas madami at yung mas konti ng ang iko-consume natin. Okay, so next slide. Okay. So, according kasi sa American Heart Association, they recommend talaga na ang total fats na intake talaga natin is 25 to 35%. O, di ba yung kanina 30%, di ba? So, sa total fat na yon, ayan,
Dapat ang intake natin ng saturated o yung bad fats, dapat hindi lalagpas ng 15 grams. So, mahirap ano yun eh, kasi kailangan nating i-check lahat. Pero yun na lang, ang isipin na lang natin or yung gamitin nating mga mantika sa household natin is yung mga healthy oils, healthy mantika. Kasi pag lalabas na lang siguro tayo, mga hindi natin maiwasan, yun na lang po yung mga makukuha na lang talaga natin ng mga saturated fats. Pero yun nga, as much as possible, i-lessen talaga natin na magkaroon ng mga sobra-sobrang intake ng saturated fats. Kasi higher risk for heart diseases. And nag-share si Susan Bowerman ng top 5 heart healthy oils na makakatulong sa atin. So next slide, simulan po natin. Ayan, sa olive oil. Ayan, dami niyang benefits. So, screenshot natin yan para makita natin kung ano yung mga benefits. So, ang olive oil kasi contains small amounts of vitamin A, D, E, and K, yung sinabi ko kanina, na yung mga vitamins na nangangailangan ng oil para ma-absorb ng katawan natin. And it's also an anti-inflammatory and ito ay usual na Mediterranean diet staple. So, yan sa mga Mediterranean places, ito na talaga yung common nilang diet. Uh, and also, it is a heat stable and has a relatively high smoke point. So, ibig sabihin, pwede mo siyang pangluto. Pwede mo siyang pang-sauté ng mga vegetables. Yan. Pwede mo rin siyang gamitin as a salad dressing. Ihalo mo sa balsamic vinegar and mga iba pang pwede mong ilagay na ingredient para mas sumarap pa yung vegetable salad na kakainin natin. And ang ano nito, 1 tablespoon, equivalent po niya is 119 calories. And ang per tablespoon nito, meron na siyang 13.5 grams ng fats. O tingnan niyo po ho, meron pa rin siyang saturated fats. That's why nga, pinaka-the best pa rin talaga, piliin nyo na yung mga healthy oils kasi meron na rin nakalagay doon na saturated fats na lamang. Next slide, flaxseed oil. Ayan. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng flaxseed oil, pero ako, natry ko pa lang na flaxseed is yung mismong, tawag dito, yung buto na hinahalo namin sa shake or sa mga, sa mga oats, ganyan. Or yung mga overnight oats. And then, so ito, it can be used as a whole, ground, or in an oil form. Ang flaxseed ay mataas talaga yan sa omega-3. And also, an anti-inflam also, and tawag dito, sabi rin dito, when exposed to light, masisira siya kapag na-expose siya sa light, sa heat, and air. So, kailangan ang flaxseed na mantika, naka-ref dapat yan, and hindi po siya maganda for cooking. Kasi nga, nasisira or natatanggal yung mga nutrients niya kapag ginagamit na pangluto. Okay, so pwede siyang ihalo sa mga salad dressings, dips, or for marination. And it can also added sa, yung sabi ko nga, ilagay natin sa mga protein shake natin. And of course, talk to your doctor muna before gumamit ng flaxseed oil kasi it may interact sa mga blood thinners na gamot and yung mga cholesterol lowering na gamot and other medications before gumamit ng flaxseed oil. And ang 1 tablespoon nito, ayan, 119 din ang calories niya. Meron din siyang 13.5 grams din. Okay, so next slide po. We have also yung peanut oil. Ayan. So, flavorful aroma that makes it popular for cooking. So, pwede ito pang-cook. It also contains vitamin E and phytosterols, which benefits the heart health. Kaya nga, maganda talaga itong mga, itong peanut oil na to kasi meron din siyang, tawag dito, it helps in improving yung heart health natin. Yung pure peanut oil has a long shelf life and one of the highest smoke point. So, pwedeng-pwede siya pang luto. Yan. So, pwede mo siyang gamitin na iba-ibang klaseng vegetable. I-saute mo rin siya. Lagyan mo siya ng garlic and then low sodium soy sauce. Ayan. Lagyan mo siya pwede mo lang siya lagyan ng tofu, o di ba? Nakagawa ka na ng isang meal gamit ang peanut oil ng omega-3. Okay, so ang 1 tablespoon ulit nito, 119 calories, and meron siyang 14 grams ng fats. Okay, next slide. And ang next po natin is yung avocado oil. Ayan. So, ang avocado oil, masarap siya, or yung avocado mismo, gawing
guacamole. Ayan, it's a Mexican food yan na napaka-healthy. Ayan. So, avocado oil is a source of healthy cooking oil. Mataas din ang smoke point nito, kaya pwede rin siyang pang-luto. And pwede siyang pang-dressing din sa mga salad, ganyan. Meron din siyang oloic acid, a heart-healthy monounsaturated omega-9 fatty acid. So ito na naman, isang good fats na naman ito na makakatulong para ma-maintain ang ating heart na healthy. And it is also an anti-inflammatory, mataas sa lutein, ayan, good for eyesight. Meron siyang antioxidants din. So okay din to si avocado. Sa isang tablespoon, 124 calories, and meron siyang 14 grams of fats. Next one, walnut oil. Ayan. This oil has a rich nutty taste flavor. Fit for salad dressing, dips, and marinades. So, ito naman, rich naman siya sa ellagic acid. It is an antioxidant, and it has an antiviral, antibacterial properties. So, it contains manganese, copper, and melatonin. Oh, maganda rin pala siya para makatulog tayo ng maayos. Yan. And tawag dito, meron din siyang alpha lipoic acid, yung ALA, and omega-3 fatty acid with cardioprotective benefits. So maganda talaga itong si walnuts. Yun lang, ang ano lang din niya, it has a low smoke point. So hindi rin po siya pwedeng pang cooking. So pwedeng pang cook seed oil and walnut. So, ang ano na lang talaga dito is isahalo natin sa mga salad natin. Pwede mo rin siyang ihalo sa mga shake natin. Yan, di ba, itong walnut. And ang 1 tablespoon nito ay 130 calories with 14 grams of fat. Okay, next slide. And napakaswerte talaga natin sa Herbalife Nutrition kasi meron na tayo nitong Herbal Lifeline. Isang food supplement that contains yan, fish oils na high in omega-3 fatty acids na EPA and DHA. Remember, itong mga to, yung DHA, it will help support and maintain the normal brain and eye function. Guys, share ko lang sa inyo, nung ako po ay nasa first trimester ng pagbubuntis ko. Talagang may idea na kasi ako na ang omega-3 ay maganda siya sa development ng baby, especially sa brain ng baby. So, talaga inano ko agad sa OB-GYN ko, chinek ko na kaagad kung okay itong product na to, and thank you Lord, inalaw ako ng doctor at ito na yung pinagamit sa akin na fish oil. So, ayan, buong ano talaga, buong first, second, and third, hanggang ngayon, hindi yan nawawala talaga sa daily routine ko, yung Herbal Lifeline. Kasi nakatulong din talaga yan na ma-regulate din yung sa akin lang sa experience ko, yung bowel movement ko po. Ito ang napansin kong nakatulong sa constipation ko before. And hindi na ako nakakaranas ng mga constipation talaga. And dahil siguro, isa to sa mga dahilan, yung Herbalife. At maraming benefits. Lalo na kung, sabihin natin, yan, ako, pag nag-workout sa hospital, hindi mo maiwasan yung kumain talaga ng mga hindi healthy foods kasi kahit nagbaligdala ka na ng healthy foods, meron talagang mga magdadala ng mga unhealthy foods. Siyempre, minsan titikim ka rin. Or minsan wala kang dalang pagkain at yun na yung available, unhealthy foods. Ito yung solusyon ko doon, si Herbal Lifeline. Kasi panangga ba? Panangga doon sa unhealthy na foods na may mantika, ito yung panangga ko, yung good fats from the Herbal Lifeline. Para mabalanse niya yung good fats at bad fats sa loob ng katawan ko. And with that, ayan, I hope marami po tayong natutunan sa topic na to. And thank you po. Sa ito nga, live your best life and start now start now as in now na. As your coach or nag-invite sa inyo, paano nga ba magsimula sa healthy active lifestyle with Herbalife Nutrition. So yan na po. Thank you so much and back to you, Coach Lisa.